Mula sa isang magarang kotse, may isang taong lumabas. Matandang babaeng nasa 50s ang edad ang kanyang nakita. Magara ang suot nito at sa postura pa lang ay hindi na maipagkakailang mayaman. Habang papalapit ito, napansin niyang may kahawig ito. "Mother!" Eyes became serious. Kaya pala nasabi niyang may kamukha ang babae. The old lady was his mother. Parehas ang dalawa ng mga mata nito. Nilampasan lamang siya ni Mrs. Melissa Lopez. Tuloy-tuloy lang ito papunta sa lalaki. "Uni ko, iho!" Yumakap kaagad ito sa anak. "Akala ko kung ano nangyari sa'yo. I thought I'd lost you." Hindi pa rin nagbabago ang reaksyon ng mukha ni Ice. "Order them to release me and Rain." "Let's go home, Ice. Utusan niyo silang pakawalan kami." Nagmatigasan ang mag-ina. Hindi natitinag, hindi kumukurap ang mga ito. Ang unang bumawi ay ang ina ng lalaki. Lumingon ito sa mga pulis. Sumenyas ang biyuda na pakawalan sila. Walang tanong-tanong ay nawala ang posa sa nasa mga kamay ni Rain. "Napakawalan ko na siya. Bumalik na tayo sa mansyon, Ice," ani Mrs. Lopez. Umiling ang binata. "No, I won't. Mananatili lang ako dito." "Alam mo naman kung gaano kahirap ang sitwasyon. You're not safe here. There's a chance someone might get you. I can't afford to lose you, my child." "Ma, ilang beses ko bang ipapaliwanag ang lahat? I don't care what happens. Gusto ko lang maranasan ng normal na buhay. Kahit panandalian lang. Hindi ako sasama sa inyo. And if you still insist, gagawa pa din ako ng paraan para makatakas." Hindi pa rin tumitigil ang mag-ina sa pagtatalo. Habang sila ng kanyang nanay ay clueless sa mga nangyayari. Huminga namang lalim si Rain. Kailangan niyang sumingit sa usapan. "Makikisingit lang po. Kung gusto niyong mag-usap, pwede pong sa loob na lang. Masyado na po tayo nakakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay." "Sino ka para sumbatan or sumabat sa usapan namin?" Mataray na asik ng mayamang babae. Hindi na siya nagsalita. Lalayo na sana siya pero hinawakan na mahigpit ni Ice ang kanyang kamay. Si Mrs. Lopez naman ay mukhang hindi nagustuhan na nakita. Pilit man siyang kumakawala mula sa pagkakahawak ng lalaki, hindi pa rin siya makatakas. "Let's go, son!" "I'm not going anywhere, mother. Mananatili ako dito kasama ang babaeng mahal ko." Ano? Ano?" Sabay-sabay ang lahat, maging si Rain sa naging reaksyon. Totoo ba ang kanyang nadinig? Pinagmasdan niya si Ice. Seryoso ito. Iyon nga ang sinabi nito. Hawak pa rin ng lalaki ang kanyang kamay. Napalingon siya sa dalawang matandang babae. Magkaiba ang reaksyon ng mukha ng mga ito. Si Aling Marta ay masaya habang si Mrs. Lopez ay nakabusangot. Ano bang gulo itong ginawa ni Ice? Habang nakikita niya ang kanyang nanay na kilig sa nakikita, nagigilty siya. Matagal na nitong gusto na magkaroon siya ng nobyo. Paano ba niya babaguhin ang mga nalaman nito? Masama ang tingin ni Rain sa lalaking hindi pa rin pinakakawalan ang kamay niya. "Bawiin mo ang sinabi mo, Saka." Nawala na ang tsansang makaapela siya. Kagad siya nitong kinabig hanggang sa tumama siya sa napakalakas na katawan nito na daig pa ang isang pader. He conquered her lips without second thoughts. Malambot ang mga labi ni Ice, nagbabaga kahit nakadampi lang. Bumilis ang tibok ng puso niya. Pinagpawisan siya, hindi maipaliwanag ng kanyang utak ang lahat ng mga nangyayari. Ang rational thinking niya ay hindi gumagana. Pinakawala na siya nito. Isang ngiti ang gumuhit sa gwapo nitong mukha. Para siyang napipeh. Nag-aapoy naman sa galit ang mga mata ni Mrs. Lopez nang tingnan nito ang dalaga. Walang sabi-sabing tumalikod na ang mataray na ginang. Sumakay na ito sa kotse at umalis ng walang paalam. Si Aling Marta ay masayang pumasok ng bahay. Naiwan silang dalawa ni Ice. Nagngit-ngit sa inis ang kalooban ni Rain. "Ano bang ginawa mo? Nasisiraan ka ba ng bait? Gusto mo bang makulong ako ng tuluyan?" "Bakit ka naman ikukulong? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin." Mahinahon ang tinig na sabi ng binata. "Thanks to my brilliant plan, my mother left us. And thanks to your wonderful plan, umasa ang nanay ko na may boyfriend nga ako kahit wala naman." Singhal niya. "Di totohanin na natin. I will be your boyfriend." Hindi na niya napigilan ang sarili. Isang malakas na sampal ang dumapos sa mukha ng lalaki. "Hindi ako laruan. Ipapaalala ko lang sa'yo
na ako ang tumulong sa'yo. Napaka-selfish mo. Ang ngiting nasisilayan sa mukha nito kanina ay nawala na. Seryoso na. Yes, I'm a selfish man who wants to be free from my hard-headed mother. Kung nasa kalagayan ba kita, hindi mo ba gagawin to? Ever since bata pa ako, ganyan na si mama. She's so protective. Gusto kong gawin ang mga bagay na gusto ko pero lagi siyang umaapela. Tumikim muna ito bago nagpatuloy. Naging mapagpasensya ako. Inintindi ko siya pero may hangganan din ang lahat. Tila lumambot ang puso niya rito. Ice, I'm sorry if I've been a big burden to you and your mother. Patawad kung dinamay kita sa mga kalokohan ko, sa magulong kalagayan ko, but please, be my girlfriend, kahit kunwari lang. Ano? Ngayon ko lang nakita si mama na ganun. Out of control? Promise. Hindi na mangyayari ang nangyari kanina. Magpapanggap tayo sa harap lang ni mama. Diba? Wala kang trabaho? I'll give you a job. Good benefits and everything. If you're with me, my mother won't hinder what I want to do. Bahala ka sa buhay mo. Akmang iiwan niya ang kausap pero napigilan siya nito. Please, pag-isipan mong maigi ang mga sinabi ko. Isipin mo din si Tita Marta. Nahuli nito ang kanyang kahinaan. Tama nga ito. Kanina nang makita ang kanyang ina, ang mga nangyayari, ang kumpisal ni Ice, ang paghawak nito sa kanyang kamay at halikan, siya sa harapan ng mga tao, masayang-masaya matandang babae. Ngayon niya lang nakita ang ina na ganoon kasaya simula nang pumanaw ang kanyang ama. Ayaw niyang madisappoint ito kung malaman ang katotohanan na hindi naman talaga niya nobyo ang lalaki. Bumuntong hininga na lang si Rain. Kung hindi lang kay nanay, hindi talaga ako papayag. Kumislap ang mga mata ni Ice. Talaga? Pumapayag ka na? Magpapanggap lang tayo kapag nasa harapan nila pero kapag tayong dalawa lang, we're just two people with no relationship with each other. Kiit niya. Is that clear? Yup, as clear as running water. Ano kaya mangyayari sa kanya? Sana, hindi niya pagsisihan sa bandang huli ang naging desisyon niya. Nasa harap na si Ray ng Chronicle Incorporation. Ilang linggo na siyang namamalagi sa gusaling kanyang pinagmamasdan ngayon. Hindi pa rin siya nasasanay. Another day para magtiis siya. Huminga na muna siya ng malalim at humugot ng lakas na loob. Pagkatapos ay pumasok na siya. Gaya pa rin ng nakalipas na mga araw, hindi pa rin siya tinatantanan ng tingin ng ibang empleyado. Kalat na kalat kasi sa buong building na may relasyon sila ni Ice. Hindi nga lang alam ng mga ito ang katotohanan na isang palabas lamang iyon. Hindi lang niya pinansin ang mga ito. Hindi naman niya kailangang magpaliwanag sa mga ito. Gaya ng dati, tamang-tama ang dating niya sa 31st floor kung saan matatagpuan ang opisina ng kanilang boss. Sino pa ba ang boss niya? Ang malokong Ice Chronicle Lopez lang naman. Isa na iyon sa nature nito, ang pagiging mapagbiro. Madalas siya nitong asarin. Pagkabukas ng pinto, nakita niya ang binata na maiging tumitingin sa computer monitor. Himala yata ang nangyayari ngayon. Simula kasi na dumating siya dito sa Chronicle, hindi pa niya nakita itong ganito kaabala. Napangiti siya. Nagtungo si Rain sa maliit na pantry. Naisipan niyang ipagtimpla ng kape si Ice. Sasarapan niya talaga dahil reward niya iyon sa pagiging dedicated nito. Kukuha pa lang siya ng kutsara at tasa, bigla siyang napatigil. What am I doing? Kung umasta naman ako, daig ko pa ang isang girlfriend. Ang balak na sarapan ng tinitimplang kape na wala na sa kanyang hinagap. Simple na lang ang kanyang ginawa. Ang gawan pa ng magandang presentasyon ay hindi na niya ginawa. Gaya ng usual approach, iyon ang kanyang ginawa. Mr. Lopez, have some coffee. Nang makalapit si Rain, doon niya na lang nalaman ang totoong ginagawa nito. Naglalaro pala ang damuhong lalaki ng computer games. Counter-Strike pa ang nilalaro nito. Damn! Inisip pa naman din niya na napakasipag nito. Muntika na siyang maniwala. Padabog niyang ibinaba ang tasa at puswelo. Akala ko pa man din tungkol sa trabahong ginagawa mo. Pagbigyan mo na ako. Minsan-minsan lang naman to. Anong minsan? Since I came here, wala kang ginawa kundi maglaro. If not playing video games, mag-aabala ka sa paggawa ng robots. Lahat ng dapat mong i-review ng mga papeles, tinatambak mo lang diyan.
Kung hindi ko pa ipapaalala sa'yo na i-analyze mo, hindi mo kusang gagawin. I'm your secretary, not your guardian. Hinay-hinay lang rin. Tumataas na naman ang blood pressure mo. Pinatay na ni Ice ang computer at tumitig sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa utak nito. Iisa lang ang alam niya, kinakabahan siya. Walang ano-ano ay tumayo ito. Mabilis ang mga pangyayari. Napaupo na siya nito sa silya nang hindi man lang niya napapansin na sa likuran na niya ang lalaki. Ano na namang kalokohan to? He didn't answer her question. Inilapit nito ang mga labi sa kanyang tainga at bumulong. Sit back and relax. Akong bahala sa'yo. Madami pa tayong dapat tapusin, Ice. May meeting ka pa mamaya. Wala nang pagkakataon si Rain upang tapusin ang sasabihin. His breath touched her skin. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Nagugustuhan iyon ng kanyang puso, ngunit humahad lang ang kanyang isip. Dahan-dahang gumalaw ang mga kamay ng lalaki sa kanyang magkabilang balikat. Naipikit niya ang mga mata. Hinayaan niya lang itong haplusin ang kanyang mga balikat. His hands explored her back. Shocks! Paano nito nagagawa ang ganito? Ang galing nito. Tinalo pa ni Rain ang magagaling na massage therapist. Ang nararamdaman ay para siyang isang tumpok ng putik na nagkakaroon ng forma dahil sa mga kamay ng binata. Ice! Wala sa loob niyang nasabi iyon. Her voice was dry husky. Nagustuhan mo ba? The moment was lost. Biglang bumukas ang pinto. Si Mrs. Lopez ang bumungad sa kanila. Lumaki ang mga mata ni Rain. Crap! The old lady saw them like this. Kaagad siyang tumayo. Lumayo at iniyuko ang kanyang ulo. Hindi siya tumitingin ng diretsyo. What brings you here, mother? Cool na cool lang si Ice. Wala man lang bahid na kahit kaunting kaba sa mukha nito. Nakalimutan mo ba na may meeting mamaya o sadyang busy ka lang sa laruan mo? Umupo na ang nakatatandang babae. Hindi mo man lang ba ako aalukin ng maiinom? Rain. Umangat na ang kanyang ulo. Kitang-kita niya ang matalim na tingin ni Mrs. Lopez. Umiwas na lang siya at nag-focus ng pansin kay Ice. Yes, sir? Sugar, can you bring a cup of coffee for Mama? Lalong tumalim ang mga mata ng byuda sa kanya. Napangiwi siya. Nagmadali na siyang pumunta sa maliit na pantry. Nakahinga siya ng maayos nang makarating doon. Hindi na rin siya nanginginig. Kung maaari lang sanang magtagal dito, ginawa na niya sana. Mahirap paghintayin si Mrs. Lopez. Kumuha na siya ng tasa at kutsarita. Pagkatapos, tinansya niya ng mabuti ang tamang mixture ng kape, creamer at asukal. Nagsalin siya ng mainit na tubig sa tasa at tinimpla ang kape. Sana magustuhan ito ng matandang babae. Bago niya muna harapin ang mga ito, huminga siya ng malalim. Pinanatag niya ang loob. She needed to be cool and casual in front of them. Subalit ang binata na lang ang kanyang naabutan nang nakabalik siya rito. Where's your mother? Ayun, peace up. Ayaw yata ng lovebirds. He gave her a thumbs up. Good job, Rain. Ano good job dun? Alam mo bang kabang-kaba ako sa nanay mo? You even called me sugar in front of her? Nakita mo ba kung gaano katalim ang tingin niya sa akin? Kapag may nangyari sa akin sa labas, ikaw ang mumultuhin ko. Hep, hep, hep. Ayan ka na naman. Remember your blood pressure. Huwag mong isipin ang mama ko. She will not hurt you. Ang dapat mong isipin ay ang presyon mo. Kapag may nangyari sa'yo, hindi kita bibigyan ng sick leave. What? Do you need a massage again? Tinaasan niya ito ng kilay. Pwede ba, Mr. Lopez? Magseryoso ka naman? Napakadami mong papers na kailangang i-review. Ilang araw ko nang ipinapaalala sa'yo yon. Habang siya ay nanggagalaiti sa sobrang carefree ni Ice, ito naman ay kampanteng umupo at sinimulan ulit maglaro ng computer games. Krap! Ang hirap talagang kausap na lalaking ito. Pailing-iling siyang lumapit sa table ng lalaki. Kung ayaw nitong i-review ang mga papers, di wag. Siya na lang ang gagawa niyon. Kinuha niya ang mga iyon, binuklat. Hindi ba siya namamalikmata sa mga nababasa? Every page, may feedback ang lalaki. In fairness, lahat ng mga isinulat nito ay may punto. Kailan mo pa ito sinuri? Usisa niya kay Ice. Kanina pang 3:00. Wala pa rin poknat ito sa kalalaro. As in, 3 o'clock in the morning? Really?
I can review 1,000 projects and papers in hours. Tapos naman na siguro ang gawain ko. I can do whatever I want. Dapat nga, bigyan mo pa ako ng pabuya sa good job na ginawa ko. Tumawa si Reyna malakas. I'm not a teacher, and you're surely not a student to be praised. Boss kita. Basta, gusto ko ng reward. Tumigil ka nga sa kakainarte mo. I want a reward, 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 reward. Kumunot ang kanyang noo. Paulit-ulit lang ang binata sa kasasalita. Fine, magtigil ka lang. Great, treat me to dinner. Sabihin mo lang kung kailan at saan. What? His smile was mischievous. Bagay ba talaga sa kanya ito? Panay pa rin ang tingin ni Rain sa salamin. Nagdadalawang isip siya sa suot na dress with sleeves. Parang masyadong simple ang damit niya. Magugustuhan kaya ito ng binata. Napadako naman ang kanyang tingin sa sarili mukha. Simpleng baby powder lang ang inapply niya. Dapat yata maglagay siya ng makeup para magkaroon man lang siya ng kaunting glamour. Pero teka lang, bakit kailangan niya mag-effort para kay Ice? This was just a simple date. Nothing special. Nothing romantic. Isang busina ang sumingit sa kanyang pagmumuni-muni. Kanino namang sasakyan yon? Hindi pa rin tumitigil sa pagbusina. Bad trip, siyang lumabas ng inuupahan niyang apartment. Oh my gosh! Ice was the one making the commotion. Paano nakapunta rito ang lalaki? Hindi naman niya sinabi rito kung saan siya nangangungupahan. Sa resume naman na ipinasa niya, ang address na inilagay niya ay ang bahay nila sa Nueva Ecija. Alam na niya? Pinakailaman nito ang organizer niya. Doon lang nito malalaman kung saan ang kanyang address. Wala nang iba. That man! Pinakalma ni Rain ang sarili. Hindi ito ang tamang oras para mapagsabihan niya ang kung ano-ano ang peking nobyo. What are you doing here? Kaagad nabungad niya sa binata imbes na batiin ito ng hi o hello. Siyempre, sinusundo ko lang ang date ko. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. I know. My dress doesn't fit your taste. Who gave you that idea? Sabihin mo, babanatan ko. Ha? Masyadong malalim ang ipinupukol na tingin ni Ice. Nako-conscious tuloy si Rain. Iniiwas niya ang mga mata nito. Hindi niya napapansin na dahan-dahan na palang lumalapit ito. Halos 3 dangkal na lamang ang layo nila sa isa't isa. Aaminin ng dalaga. Kahit sandali lang niyang pinagmasdan ng binata, kasing bilis ng kidlat na nagrehistro ang anyo nito sa kanyang utak. Hindi siya makapaniwala, parang nagkaroon siya ng photographic memory. Lahat yata ng susuotin ng lalaki ay bumabagay ng walang kahirap-hirap, na hindi man lang kailangan mag-effort. White polo shirt and jeans, napakaganda nito sa suot. Crap, napakaganda ng katawan nito talaga. Rin, umayos ka. Huwag mong masabi-sabi yan. Anang konsensya niya. Iniba niya ang usapan. Hindi pa ba tayo aalis? Hindi sumagot si Ice. Nakatingin pa rin ito sa kanya. Hindi niya alam kung ano pumapasok sa isip ng damuhong binata. Kinabahan tuloy siya. His hand touched her cheek. Kakaibang sensasyon na nangyari sa kanya. Tinanggal nito ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha at inipit sa kanyang tainga. His face went near. Akala niya ay hahalikan na siya nito. Hindi naman pala. Naramdaman niya muli ang paghinga nito sa kanyang balat. This is madness. Bumulong ito. You're beautiful. Parang bumagal ang kanyang oras. Anak ng tokwa? Kulang na lang ay marentado siya sa sobrang kilig na nararamdaman. She needed to be cool. Be cool. Huwag mong ipapahalata na gusto mo ang sinabi niya. Sinunod ni Rain ang utos ng kanyang konsensya kahit mahirap. Humarap siyang muli sa lalaki. Hinawakan lang nito ang kanyang kanang kamay at iginiya siya patungo sa magarang sasakyan nito. Hindi iyon ang unang beses na nagdampi ang kanilang mga kamay. May naisip siya. Parang may 1,000 boltahe ng kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Lahat sa sistema niya ay nagising. Sa sobrang tuliro niya, huli na nang mapansin niyang nasa loob na pala si Rain ng kotse ni Ice at umaandar na sila. Nagising na rin siya sa spell na ipinataw nito. Saan tayo pupunta? It depends on you. Gusto mo bang sa Makati Shangri-La, sa Resorts World na lang kaya? Sa The Peninsula? Hindi makapag-react ang dalaga. Ang usapan kasi ay siya ang manlilibre.
Sa mga lugar na suggestion nito, lahat ay mahal ang pagkain. Ang pitaka niya ay mauubusan ng laman. Nais niya talagang sabihin na kung pwede lang sana ay sa isang affordable restaurant na lamang sila pumunta. Pero hindi iyon ang kanyang sinabi. Saan mo ba gusto? Habang nagmamaneho, nag-iisip si Ice. Kinakabahan tuloy siya sa sasabihin nito. He snapped his fingers. I'm craving for Korean cuisine. May alam akong restaurant na siguradong magugustuhan mo. High class, maganda ang ambience. You will love it. High class? Napalunok siya. Bakit? Di mo ba gusto ang Korean cuisine? Wala naman akong sinabi So, it's been settled. Korean food ang kakainin natin. Gusto na rin na umapela. But seeing him so happy made her quiet. Bahala na nga lang. Kahit maubos pa ang pera niya. Matapos ang 30 minutong biyahe, dumating sila sa restaurant na sinasabi ng binata. Kamote? Mukhang dudugo ang kanyang bulsa. Entrance pa lang ay halata na ang pagiging mamahalin ng lugar. Please, Lord, maghimala ka na. Kailangan ko ng tulong mo. Magkaroon sana ng instant pera ang pitaka ko. Are you alright? Untag ni Ice. Oo naman. Ayos ako, no? Ano bang ginagawa natin dito? Pumasok na tayo sa loob. Bubuksan na sana niya ang pinto ng sasakyan ngunit pinigilan lang siya nito. Wait. Mabilis itong lumabas ng kotse. Like a gentleman, he opened the door for her. Mixed emotions ang nararamdaman niya. Nakakagulo ng pagkatao. Iniabot ni Ice ang kamay sa kanya. Sa itsura ng binata, dinaig pa ang isang magiting na kabalyero. Kukuhanin na ba niya ang kamay nito? Nagdadalawang isip siya. Unti-unti gumalaw ang kanyang kamay nang hindi na mamalayan. Napahawak na siya sa kamay nito at tumuloy na sila sa loob ng restaurant. Wala pa rin sa sarili si Rain kahit umupo na sila sa isang bakanting table for two na malapit sa bintana. Bakit ba siya nagkakaganito? Ano ang nangyayari sa kanya? Kahit na ibigay na sa kanila ang menu, hindi pa rin siya makaget over sa lalaki. Anak ng tinapa? Gumising ka nga. Tatapunan kita ng asido kung hindi ka pa babalik sa normal. Kinuha na lang niya ang menu. Pilit pinakalma ang sarili. Nakatulong iyon sa kanya. Naipopokus niya ang mga mata sa menu. Tsaka, tama nga ang hinala niya. One dish worth 1,000 pesos. Good evening. Can I take your order? Magalang na sabi ng waiter. I want a bowl of bulgogi. Rice cake, kimchi, and soju. How about you, Rain? May napili ka na ba? Tubig. Iyon ang gusto niya. Kung susumahin niya ang lahat ng order ng lalaki, nasa worth 2,000 na lahat-lahat. Paano ba naman siya hindi mawawalan ng gana niyan? Halos nasa 1,500 pesos lang ang dala niya. Tumikim siya. Pwedeng tubig na lang ako? Tubig? Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Ice. Don't tell me you are on a diet? Kahit anong pang gawin mo, hindi mababago ang katawan mo. Are you saying that I'm not pertaining anything? Umorder ka na. Gutom na ako. Kakasabi ko lang, tubig lang ang gusto ko. Anong mangyayari sa'yo sa tubig? Pinag-aralan siya nito. Tell me, busog ka ba talaga o may iba ka talagang dahilan? Oo, hindi, wala. Wala akong ibang dahilan, busog lang talaga ako. Muntikan na siya roon. Kainis naman kasi ang Ice na to. Mas nakukuha nito ang atensyon niya sa tuwing seryoso ang itsura. Unexpectedly, nagreklamo ang kanyang sikmura. Hindi nakisama sa kanyang alibay. Lagot! Halata na siya nito. Bad trip! Sinabi ko na nga ba huwag kang magkakamaling magsinungaling ulit. Anong binata na tila pinapagalitan siya. Iniyoko na ng dalaga ang kanyang ulo. Wala na siyang takas, kailangan niyang aminin ang totoo. Oo na, gutom talaga ako. Kaso kung order pa ako baka maghuhugas ako ng mga plato. Sandali nga lang, bakit mo naman iniisip yun? Then Ice got her point. He grinned at her. Oh, I get it. Akala mo ikaw may sagot ng dinner na to? Sino pa ba? Yun naman ang usapan natin. Because of your hard work, dapat lang kitang ilibre. Ang cute-cute mo talaga. Kinurot nito ang kanyang pisngi. Of course, ako ang may sagot nito. Ako ang nag-aya. Ako ang lalaki, ako ang dapat manlibre. Wala nang iba. But,
Huwag kang umapela. Kumain na tayo, okay? Gutom na ako. If I die because of hunger, mumultuhin talaga kita. Grabe naman, yun agad. Pinagmasdan na rin ang menu. Pinag-isipan niya talaga ang pagkain. Kahit sinabi pa ni Ice na ito ang bahala sa bill at mayaman ito ay hindi niya dapat lubos-lubusin iyon. Ang pinakamura talaga ang kanyang pinili. Noodles para nakakabusog din sa dami ng sabaw. Sure ka ba na ito ang gusto mo? I can suggest another if you want. No, okay na ako sa napili ko. Kompleto na ang lahat ng order at umalis na rin ang waiter. Naiwan na silang dalawa. Naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Naku-conscious siya ngayon. Dahil hindi pa talaga nangyayari sa kanya ang ganito. Ang isa pang nagpapalala ng nararamdaman niya ay ang ideyang ang sikat na si Ice Chronicle Lopez ang kasama niya magdi-dinner. Sigurado siyang madaming babae ang nagnanais na nasa sitwasyon niya. Sumingit si Ice sa pag-iisip niya. Ano kaya ang iniisip mo? Medyo napapahiya ako ah. Wala akong iniisip. At bakit ka naman mapapahiya? Wala akong ginagawa na kahit ano sa'yo. Look at them. Turo nito sa isang grupo ng kababaihan na nasa di kalayuan. They keep staring at me. I'm sure, gustong gusto nilang sila ang nasa sitwasyon mo. Pero ikaw, parang napipilitan ka lang na kasama ako. Hindi naman to romantic date. Besides, usapan natin na magpapanggap lang tayo mag-boyfriend sa harap ni na Mrs. Lopez at nanay. Wala kang dapat asahan sa akin. If they want you, I can give them my place being your fake girlfriend. His eyes became different. Parang nalungkot ito sa mga sinabi niya. Isang parte ng pagkatao ni Rain ang nagagalit sa sarili. Nakukonsensya tuloy siya. Bakit pa kasi niya nasabi yun?